Masayang araw mga ka-PL. Eto, may kapapasok lang po na balita. Nagmatigas pa rin po si Dayunyor mga kababayan sa kulang-kulang na mga dokumento at blanco sa BICAM report. Aniya, sinuri na daw po itong 4,057 pages. Taliwas po etong pahayag niya ngayon mga kababayan. Doon sa una niyang naging pahayag na ang sabi niya, alaga naman po, isa-isahin namin kapal niyan, 4,057 pages, tapos isa-isahin pa namin, di sige, halapirma na lang. O eto, binago niya po. Yung kanyang naging unang pahayag mga kababayan. Sino ngayon ang sinungaling? At sinabi niya pa, sinuri namin yan, inusisa namin yan Wala talaga ako makitang blanco. Anak ka ng patolanyor. Napakarami nang nagsasabi na mayroong blanco. Bakit mo ipinagigiitan pa rin na wala ka nakitang blanco? O ito ang balita, basahin natin. Ang sabi, muling ipinagtanggol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2025 national budget mula sa mga kritiko. Grabe naman yung mga caption na yan. Kritiko talaga. Hindi ba pwedeng pinuna lang namin ang mga blanco sa BICAM report? Kritiko kaagad. Eto pa. Noong nakaraang buwan lang, kinakailangan kong basahin ang ang 4,057 pages ng GAA o ng General Appropriation Act para sa 2025 mga kababayan. Ipinagigiitan niya ho talaga na GAA, Mr. President. Hindi po GAA ang tinutukoy ng dating Pangulong Duterte na sinabihan mong sinungaling at ni Congressman Ungab. Mr. President, nasaan po ang pag-uunawa ninyo? Magkaiba po ang GAA at ang BICAM. BICAM po ang tinutukoy ng dating Pangulo at ni Congressman Ungab. Magkaiba po yan. Inamin na nga ng iba ninyong mga kaibigan, mga pumapanginoon sa inyo. Sinabi na nga na merong blanco at mismong si Bersamin pa ang nagsabi na, teka, wala kaming pakialam dyan. Hindi namin kinakailangan managot sa mga blanco na yan. So, ibig sabihin, doon sa sinabi ni Bersamin, sigurado siya na mayroong blanco. Inaamin niya na mayroong blanco. Kayo, nagmamatigas pa rin po, Mr. President. BICAM report ang may mga blanco. Huwag niyo pong ipag-iitan itong GAA. Ito pa, ng patola talaga, oo. Dahil nirespeto ko ito, sinuri at sa mga bahagi na veto ito, mga kababayan. Na veto daw. Kaya naman, pineto naman pala Maniniwala kayo na veto talaga yon mga kababayan? Para lang, siyempre, matapos na ang issue sa etong mga blanco sa BICAM mga kababayan na kinatatakutan ng ating mga kababayan, baka umabot sa GAA at makumpleto na o nakumpleto na nga, di ba? Ayon sa mga balitang nauna pa na nabasa natin, nakumpleto nga bigla sa GAA, no? Para matapos na, sige, beto na lang. Sinabi niya na lang beneto ko na. Okay na kayo? Tapos na kayo? Ganon. Parang ganon siguro ang gusto niyang palabasin, mga kababayan. Pineto niya na daw
Maniniwala kayo, ha? Na bineto niya. Ha? Una niyang sinabi, ha? He's lying. Sinungaling yung dating Pangulo. Inamin ni Kimbo. Nilaglag pa sa diversamin. Sino ngayon ang sinungaling? Ikaw o ang dating Pangulo, Mr. President? Nagtatanong lang kami. Ha? At sa una mong naging pahayag, hindi mo kamo binasa yung 4,057 na kakapal ng mga papel na yon. Kaya pinirmahan na lang ng pinirmahan. Tapos dito, biglang sinabi mo na sinuri mo. Ha? Ano ba talaga? Ha? Baka nung mga araw na yun, sinabi mo na hindi nyo na sinuri, baka wala kang tulog doon. Ngayon, nakatulog ka na bang mahimbing? Ha? Huwag natin tantanan daw, mga kababayan. Araw-arawin natin itong BICAM report na ito. Itong mga blanco, mga kababayan, para kumalat ito sa ating mga kababayan, malaman po nila kung gaano po kabalasubas, kung paano po nila nilulustay ang kabanang bayan. Pinaghirapan ito ng ating mga kababayan, Mr. President. Hindi ho ba kayong naaawa? Mula ito sa mga taxpayer, maawa naman kayo. Buti kayo dyan, paupo-upo lang. Kain kayo na masasarap, paputok pa kayo na paputok, kamahal na mga presyo niyan. Mga kababayan natin naghihirap, nagbubungkal ng lupa. Para makabayad ng tax. Tapos kayo, pasarap buhay. O, tuloy. Ha? Bineto na daw, ha? Kaya para sa inyo. Bineto niya daw, mga kababayan, para sa atin. Wow! Parang lumambot naman yung puso ko niyan. Ha? Parang ang sarap naman pakinggan. O, bineto ko na para sa inyo. Ibig sabihin, para lang matigil na kayo sa issue na yan, bineto ko na. Maniniwala kayo na bineto niya. At hanggang ngayon ay hindi ko mahanap ang mga blankong bagay na iyon. Ani Marcos, mga kababayan. Nyor, gusto mo talaga makita ang mga blanko? Nyor, nakakalat po sa social media. May mga kopya na rin po ang mga mainstream media kilala mo. Kung gusto mo talaga, total ikaw naman ang presidente, ba't di mo hingin ang kopya? Kay Congressman Ungab, hanggang ngayon hawak niya pa naman. Diba? Pwede mong hingin sa kanya nang matauhan ka ha? Sa mga palusot mo na walang blanco, wala akong blanco nakita, inusisa ko naman yan, sinuri ko naman yan. Hingin mo kay Congressman Ungab. Aryan o, hawak-hawak pa nila. Kaya naman tuloy, mga kababayan, mga kaalyado nilang dilaw, hindi na rin ho nakapagtimpe. Katulad po nito ni Drilon. Eto ho ang sabi niya. 2025 budget most corrupt I've ever seen in 24 years. Sa loob daw po ng kanyang pagiging senador. Sa loob po ng 24 na taon o 24 years na pagiging senador. Ngayon niya lang ito nasaksihan, mga kababayan, na pinakakurap. Kita nyo na. Kalyado nyo yan, dilaw yan. Di ba kayo na ngayon? Unicolor na kayo? Napagsabihan ang inyong administrasyon na kurap. Di ba? Former Senate President Franklin Drilon said that 2025 national budget is the most corrupt he has seen in his 24 years and service. Ang liliit naman itong letrang ito, hindi ko halos mabasa. Kita nyo na. Di na kayo nahiya niyan. Tapos sasabihin nyo, wala po ako makita eh. Partimag lang ano. O ngayon, dahil doon sa mga pag-amin, mga kababayan, ni Kimbo,
Ito po ang naging tugon ni Congressman Pantaleon. Abay, meron pong mananagot sa mga nangyari sa BICAM report ng mga blanco, mga kababayan. Meron pong makakalaboso dito. No ho? Antabayanan natin kung sino-sino kaya itong makakalaboso, mga kababayan. Ito ho, basahin ko ang sinabi ni Congressman Pantaleon. No ho? Magpasalamat tayo sa honesty ni Congressman Estela. Yung pag-amin niya sa nangyari, inamin niyang nagkaroon ng falsification of legislative documents. Ang parusa dyan, pagkakakulong ng prison correctional kasama ang multa. Ayan, di ko masyadong mabasa ang late ho. Ayan, nakikita nyo naman. Pasensya na. Di ko ma-zoom dito eh. Pasensya na ha. O, merong makukulong mga kababayan. Parusang pagkabilanggo pala talaga. Ha? Ang magiging kaparusahan. Nako, sana merong maglakas loob na panagutin itong mga, alam nyo na, ha? Mga nagtatangkang lustayin ang kaba ng bayan sa taong 2025, mga kababayan. Nang sa ganun, masampula naman, matakot na yung mga kawatan dyan. Kawatan na buaya pa. Sana merong isa na maglakas loob na sampahan ng kaso itong mga to. Kasi hanggat wala pong nakukulong, mga kababayan, hanggat walang nakakasuhan, hindi ho titigil yan. Baka mas lumala pa ho. Di ho ba? Siya nga pala, no, isisingit ko lang to, mga kababayan. Si Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan, tulad po ng sinabi ko nung isang araw, eto ho, basahin ko. Pastor Apollo C. Kibuloy officially included in the list of PDP Laban senatorial candidate, mga kababayan. The Kingdom of Jesus Christ leader is endorsed by former President Rodrigo Duterte, who is the current chairperson of the party, mga kababayan. Dito nga sa PDP, official na po na PDP si Pastor Apollo Kibuloy. Congratulations po, Pastor! At ngayon pa lang, binabati na po namin kayo. Congratulations po sa mga darating ng araw, makikita ka na namin dyan sa plenaryo ng Senado. Ayos, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi, higit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.